pinakamalapit sa katotohanan. Dito nagsisimula sa mga regions ang mga kwento tungkol sa lupa, tungkol sa tubig, sa gubat, sa eleksyon, sa mga pang-aabuso. Madalas, kayo ang unang nakakakita nito. Kayo ang unang nakakaalam at nakakaramdam. At kapag nakwento niyo ito ng maayos, pwedeng magsimula ang pagbabago. Stories are very powerful. So, bigyan ko kayo ng halimbawa at sabihin ko lang po yung ating tech team na maya-maya ipapaplay ko na yung video kung pwede pakihanda na po. So last year, nag-cover kami ng lindol sa Northern Cebu. Siguro naman nabalitaan niyo yun, ano? Yung malakas na lindol. Maraming mga nasirang bahay, maraming nawalan ng mahal sa buhay, at doon ko nakilala si Tatay Junri. Noong una, si Tatay Junri gawa ng mga TikTok video. Sumasayaw sila, pangtanggal ng pagod, pangtanggal ng pagkabago. At nangako raw sa kanyang anak na si Mia na kapag graduate ito, siya ang mag-aalaga sa kanya. In fact, si Mia, kung di ako nagkakamali, ay nasa kaedad niya lang, nasa edaran niya lamang. Kaya sobrang nakakadurog ng puso yung nangyari sa kanila. So sa documentary, nakausap namin si Tatay Junri at sa unang pagkakataon, bumalik kami doon sa bahay kung saan bumuho yung pader at nadaganan yung kanyang bunsong anak. So panoorin muna natin yung isang excerpt mula sa ating eyewitness documentary na Ground Zero. Dalawang araw mula ng trahedya, pupuntahan na ni Junri ang kanilang tahanan para mag-alay ng dasal sa yumaong anak. At kunin ang anumang gamit na maisasalba. Punta pa kami sa bahay, hindi ko pa nakita anong nangyari doon. Na kunin ko pa yung spirit niya kasi hindi pa kami nakapunta para madala kami ng pasok. Hindi kami nakapunta doon. Anong nangyari sa bahay namin? Kasi sabi niya, wasak daw. Pagkarating sa kanilang bahay, muling gumuho ang mundo ni Junri.
ngayon ang nakauwi si Kuya Julie at saka yung pamilya mula nang mangyayang din ito yung bahay nila. Kung makikita niyo, talagang bumubuto sa pader. At yung bahagi nga ngayon ay pumasok pa loob. At doon nalagay na yung kanyang bunso si Nilay. So sa ilalim yung tipak ng bato, andun pa yung mga gamit niya at saka may pagdo. Kaya talagang na-overcome ng emotion ng pamilya. Nakikita yun. Sorry pinalungkot ko kayo ngayong hapon, pero pamilyar sa atin yung ganitong mga eksena dahil sa buong Pilipinas tayo ay dinadala o panapanahon ng iba-ibang mga sakuna. At bilang isang mamamahayag, mahirap mag-cover ng ganitong stories kasi lagi mong dininig yung kwento ng mga kababayan natin na nawalan ng mga mahal sa buhay, na gumuho ang kanilang mga tahanan sa isang iglap. Pero meron namang good news. No? So pag-uwi namin, nakita niyo si Tatay Julie talagang hindi magkamayaw dahil sa hinahanap niya yung cellphone ng kanyang anak na si Mia. Dahil sa kahit nawala na siya, gusto niya masave man lang yung mga video nila together para magsilbing alaala. Noong umere itong story nito sa Eyewitness, maraming ang naantig sa kwento ng mag-ama. At nagulat kami dahil sa libo-libo ang nagpadala ng tulong. Dahil sa pinadalang tulong ng mga kababayan natin, si Tatay Julie nakabili ng bagong bangka. At may natira pang konti para makapagpatayo ulit ng simpleng bahay. So ganun po ka-powerful ang mga kwento. So kahit na nawala na yung kanyang anak, dahil sa ibinabahagi lang natin sa iba, yung kanilang pinagdaraanan, ang mga Pilipino po ay likas na matulungin at talagang kapag nakita nila na may nangangailangan, paulit-ulit po namin itong nararanasan. Hindi po sila nangingimik, hindi sila nagdadalawang isip na magpadala ng tulong. At sobra akong thankful na meron akong kakayahan at meron akong plataforma para magbahagi ng ganong mga kwento. Kayo rin, merong ganoon. Pero alam natin na iba na ang panahon ngayon. Ang daming mga pagsubok sa larangan ng media. So, itatanong ko kayo, saan ba kayo kumukuha ng balita ngayon? Nanonood pa ba kayo ng TV? Nanonood pa kayo ng TV? Sino ang nakukuha ng balita sa Facebook? Facebook? Taas na kamay. Sige, may grade to mamaya. Facebook, sino gumagamit ng TikTok? Mas marami ang TikTok, ano? Naku, wala ako sa TikTok. Wrong move. YouTube. Meron din, oo. Group chat. Group chat. Yan, ang group chat, oo. Meron mga magbabarkata, 5 kayo sa group chat, pero meron pang isang group chat na 2 lang kayo. Para pag-chismisan yung iba. Alam na alam ko yan. Alam natin na sa lahat ng mga plataformang yan, nakakakuha tayo ng impormasyon. Pero sa lahat ng mga platform na yan, meron din kasinungalingan. Dahil sa ngayon, ang fake news ay may marketing team na. Pinag-aaralan kung paano ikakalat, pinopondohan, inaayos ang mensahe para mas marami ang maninlang. Tapos, ang nakakalungkot kapag ayaw ng mga tao sa balita, sasabihin nila, bias. Hindi na binabasa ang buong kwento, hindi na tinitignan ang ebidensya. But we need journalism now more than ever. Ang problema, lumiliit ang ating mga newsroom. Mas konti na ang mga reporters, pero mas marami ang trabaho nila. Tapos ngayon, may AI na rin. Sino ang gumamit na ng ChatGPT dito? May mga umaamin. Galing ng ChatGPT. Ang ChatGPT o ang AI, kaya nang magsulat ng balita. Kayang gumawa ng picture at ng video. Pero alam nyo ba kung ano ang hindi kayang gawin ng AI? Hindi kayang gawin ng AI ang pumunta sa komunidad. Hindi nito kayang makinig sa kwento ng isang tatay. Hindi nila kayang humarap sa makapangyarihan at magtanong ng mga mahihirap na tanong. At higit sa lahat,
hindi nito kayang umako ng pananagutan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang tunay na laban ngayon ay hindi laban ng teknolohiya, kundi laban ng integridad. Sa panahon ngayon, tila mas marami na ang gustong maging influencer kaysa journalist. Sino dito ang gusto maging influencer? Ako. Gusto kong maging influencer. Parang sarap ng buhay na yon. Pero ano nga ba ang pagkakaiba ng isang influencer at sa isang journalist? Ang influencer nagtatanong, ilang views, ilang likes. Ang journalist nagtatanong, sino ang makikinabang? Sino ang mapoprotektahan? Influencers chase attention, but journalists chase the truth. Siyempre, hindi naman masama maging popular. Pero hindi naman pwedeng umikot ang ating buhay doon lamang. Isa pang mahalaga na gusto ko ibahagi sa inyo, journalism is the memory of society. Ano ibig sabihin nun? Kapag walang journalist, mabilis makalimot ang bansa. Nakakalimutan ng mga pangako, nakakalimutan ng mga abuso, nakakalimutan ang kasalanan. Kapag walang nagtatala, may magsasabing, hindi naman nangyari yan. Ang trabaho natin ay mag-iwan ng ebidensya. Dadaan para yumaman. Hindi ito laging ligtas. Hindi ito laging popular. Pero may mga trabaho na hindi pwedeng mawala. Kailangan ng bantay sa demokrasya. Kailangan ng bantay sa kalikasan. Kailangan ng bantay sa karapatan. At kayo yun. Hindi nyo kailangan maging bayani, ha? Hindi nyo kailangan maging perfecto. Kailangan lang ninyong maging tapat, maging maingat, maging makatao, at maging matatag. Alam nyo, kahit 50 followers pa lamang ang meron kayo sa inyong page o sa inyong platform na yan. May mga tao kasi walang boses, mga magsasaka, mga mangingisda, mga IT, mga evacuee, manggagawa, at kahit mga estudyante tulad ninyo. Kapag may mikropono ka, may responsibilidad ka. At kapag hindi mo ginamit ang boses mo para magkaroon ng tunay na pagbabago, lumilikha ka lang ng ingay. At sa panahong tila mas mahalaga ang ingay kaysa katotohanan, piliin ninyong maging matapang. Sa panahong mas mahalaga ang mga likes o ang dami ng likes at followers kaysa integridad, piliin ninyong maging tapat. Hindi nyo kailangan maging sikat. Kailangan nyo lang maging matatag. Mga kabataan, mga future journalists ng bayan, ako ay bumabati sa inyo and I'm looking forward to seeing all of you in the field soon. Padayon, galingan ninyo, maraming salamat at mabuhay ang mga campus journalists.